Kumpirmado ng aming pagbisita sa Cebu ang tindi ng hagupit doon ng bagyong Ino at Uwan. Kumpirmado na rin ngayon ang maraming proyekto doon na nadiskubring substandard sa likod ng malalaking halaga na ginastos mula sa pera ng tao. Nagsimula na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa imbestigasyon sa maanomalya o manong proyekto ng flood control sa Cebu. Isa-isang binisita ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. kahapon ang mga syudad na nasa listahan na may proyekto ng DPWH. Kabilang ang Talisay City, Cebu City at maging bayan ng Compostela sa masusing ininspeksyon ni Azurin. Sa mga dokumentong aming nakalap sa pagpunta ng Cebu, kabilang ang mga bayan ng Compostela at Liloan sa listahan ng mga lugar na sobrang nakaranas ng matinding pagbaha. Ang mga residente hindi maitago ang ngit-ngit ng galit at pagkadismaya sa pinabayaan daw na proyekto na dapat ay makapipigil ng tubig ulan o baha sa kanilang lugar. Ito ang ipinagmamalaking flood control project sa Barangay Kutkot, Liloan sa Cebu, na siya ring sinasabi ngayon ng mga residente na punot dulo kung bakit nila naranasan ang trahedyang flash flood na kumitil ng 35 buhay. Sa litratong nakuha namin taong 2023 lamang nang inugurahan ang proyektong ito ni Congressman Duke Frasco mismo. 2 taon pa lang, ito na ang itsura ngayon ng flood control project. Sira at ang ibang bahagi tinangay na rin ng rumagasang baha. Si Loida na mahigit 44 na taon nang nakatira sa Barangay Kutkot. Aminado ngayon lang nangyari sa kanilang lugar ang napakalaking pagbaha tulad nito. Hindi tuloy maitago ang komento sa palpak umanong proyekto na inilagay sa kanilang lugar. Sana mas kanang gikuan jud nila ang mga project pa. Maraming buhay na nawala. Grabe na, sobra ng trauma ang nangyari sa amin. Ayaw na namin maulit-muli. Tikom naman ang bibig ng punong barangay sa sinasabing substandard na dike na dapat ay nagkontrol ng tubig ulan. Honestly, hindi ko talaga alam kasi first time na nangyari ito. My term started December 1, 2023. Kasi nag-ano talaga kami pag mag-coordinate yung contractor at DPWH. Nag-check talaga kami. Pag may narinig kami na report, pinaabot namin talaga sa DPWH. Ito ang flood control project na dapat sana'y magiging proteksyon para sa mga residente dito sa Barangay Kutkot at sa lahat ng bahaging ito kasama ang Liloan dito sa Cebu Province. Ngayon, 2023 pa lamang po ito inaugurated, ibig sabihin bago pa. Pero pagkatapos ang hagupit ng Super Typhoon Tino, eto at makikitang naguho. Kaya nga ang tubig mula sa ilog na ito ang siyang humambalos sa buong area ng Liloan na ikinamatay ng mahigit 30. Matuturing ba na substandard ang flood control project na ito? Kasama na po ito sa mga pinaiimbestigahan ngayon sa ICI. Sa dokumento na eksklusibo naming nakuha mula sa report ng Cebu 5th District ng DPWH, umaabot sa 150 million pesos ang nakalaang budget sa flood control project dito sa Liloan. Bukod pa dyan ang iba pang proyekto ng DPWH na milyon-milyon din ang pondo na nilaan sa kanilang lugar. Sinubukan rin namin kunin ang panig ni Mayor Alju Frasco sa isyong ito sa kanyang nasasakupan. Pero hindi muna daw siya magbibigay ng panayam hanggat hindi pa naiimbestigahan. Si Mayor Alju at si Congressman Duke Frasco ay magpinsang buo. Kapwa sila umalis ng bansa bago dumating ang matinding bagyo sa kanilang kinasasakupan kahit nakataas ang state of calamity sa kanilang lugar. Samantala, nagdepensa ng sarili si Compostela Mayor Felijur Juriquinho sa kanilang mga umalis ng bansa noong bagyo. Wala daw siyang nilabag na batas at ang kanyang biyahe ay naplano na bago pa raw ang pagtama ng masungit na panahon sa Compostela. Kumpleto kami sa kanang papers, may approval kami at saka yung schedule namin wala pang typhoon. November 1, ang typhoon November 3, hindi pa nakapasok sa PAR at wala pa. Yung pagkaalam ko ganun, bumalik ako at dito na ako pagka 5 sa
4:30, nandito na ako sa bayan ko. Ginawa ko na lahat. Sagot ni Governor Pam Baricuatro, they have really the option to cancel. Like one of the mayor that was supposed to be with them canceled the trip because of the impending typhoon. And another thing that I was informed by the ILG, pag ang isang province pala under the state of calamity, they should not only ask the authority to travel from the governor but also from the secretary of the ILG. ang Compostela ang may pinakamaraming bilang na ngayon ng nasawi sa Bagyong Tino, umabot na sa 37 na namatay. Ayon kay Mayor Quino, wala naman daw problema ang proyekto ng DPWH sa kanilang bayan. At malaki pa nga raw naging tulong nito sa mga residente dahil napigilan ng dike umano ang paglalim ng baha. Dito sa bayan ko, wala namang flood control na damage. At saka yung flood control dito nga ginawa, labi na sa mga DPWH standard man. Gani, ang yung flood control nga ginawa nila, malaking tulong sa labi na barangay Kabadyangan. Kung wala pa yung flood control, tanak ko lahat na ma-wipe out yun ang mga residente doon. At sa ngayon, okay naman. Ang issue nga flood control rin sa bayan ko, wala namang problema. Sama ng loob naman ang sagot dito ng residente niyang si Shaky. Hindi raw totoo na maayos ang flood control project sa Compostela. Putol-putol daw ang gawa at hindi maayos. Ang problema dito sa Compostela, yung ginagawa ng yung gobyerno natin. Hindi tapos yung mga ginagawa nila. Makita naman yung dito, may dito. At saka doon wala na naman. Andon sa iba, mayroon na naman. May suhestyon din si Quino sa ICI at mga kongresista para daw mas maging maayos ang mga project ng DPWH. Yang maganda yun, gusto namin yung kontraktor taga Compostela o taga Cebu o basta dito lang pagka may mangyari, makulit natin siya ang ano nangyari sa ginawa mo. May tao tayong mahabol ba sa nangyari. Makikita dito kung gaano kaputol-putol ang mga gawang dike. Kita rin ang mga nasira at gumuhong parte ng proyekto na una nang sinabi ni Governor Baricuatro na may mga substandard. When the flooding was happening, like, bakit ganito? 26 billion yung nandito sa amin, bakit kami binabaha? We found some evidence naman, but I'm not in a position to disclose right now. We just submitted a report to ICI and to NBI, the documents that we found here. Merong iba, wala man lang steel. It was just a orange pipe that was placed there. So, substandard. Pinapangako naman ng gobernadora ng Cebu na tututukan niya, katuwang ng ICI, ang lahat ng proyektong gagawin ng DPWH sa Cebu. Si Baricuatro ang bagong talagang chairman ng Regional Development Council sa Central Visayas. We were talking a while ago about kanya-kanyang flood control mitigation sa bawat municipality or town. But then, ang ipinagtataka din ninyo, and you were vocal about this, is the master plan dapat for Cebu. Yes. And what was that master plan about? 2019, JICA and Mega Cebu made a Metro Cebu flood control and drainage master plan. If you've seen in the news, Secretary Villar already earmarked 33 billion for that project, but it was never executed. That's why we asked the question, why did they not execute it when it could really help mitigate the flooding? This thing wouldn't have happened now had that project was pursued. At habang ikinakasana ng gobyerno ang Flood Control Master Plan sa Cebu, patuloy naman ang matinding pagsisiyasat ng ICI at LGU sa mga flood control project na di umano'y palpak at hindi sumunod sa standards ng DPWH. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.